Hi guys, so we're back and bruh. Oh, gold and diamond. So pushy. Rainbow! Yay! Rainbow! Tatlo na kakahanap doon sa reward. Dalawa sa kanilang nakausap na kanina. Yan ay si Shai Escudero. Siya yung nakahanap ng kapatid ng cellphone technician na si Efrain. Ay sa bangka, nabalog yung ulo ng packaging tape at yung katawan naman ay tagkad ng bala. Protect. At nandiyan din sa opisina ay namatay din dahil sa drug war. Patuloy nila sinasabi at iginigit na matagal nilang hinintay na mangyari ito. Matagal silang nag-ipon para makarating dito. Katulad yan nabagit sa report natin kaya na pinagulaanan nila yung mga claims for life na sila ay pinupondohan ng kahit sinong politiko o mga organisasyon na kumuha ng pondo mula sa barangay. Ayon sa kanila, dahil ito sa sarili ng kusa at galing natin sa solusyon ng mga pribadong individual na naniniwala sa mga tatlo at justisya para sa mga biktima ng gabor. Okay, at si Atty. Nery Colmenares, Atty. Cristina Monti ay nasa loob rin ngayon. May mga supporters, dating cabinet members ng dating Pangulong Duterte. Pero mahalagang banggitin ay walang miyembro ng pamilya ng dating Pangulo ang nasa dating Puyo. Yes, Karen, ako din ang nilabas ng kahayag yung pamilya Duterte noong weekend na sinasabi nila na habang ongoing yung 4-day proceedings ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay walang pinayagan yung korte na visitation mula sa mga kaanak. Wala silang categorical na sinabi kung mayroon ba o wala mga No. pero ayon sa Malacanang ay hindi nag-apply for the authority si Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Sabi din naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, wala rin issue ng travel authority para kay Davao City Mayor Sebastian Duterte ngayong linggo. Hinihintay pa natin yung sagot ng House of Representatives kung mayroon bang travel authority na ibinigay para kay Congressman Paulo Duterte, pero so far hindi pa tayo sinasagot ng House of Representatives. Pero parang hindi natin inaasahan sa ngayon na may darating pang kaanak dito dahil natapos na nga yung rally na usually dinadalhan ng mga kamag-anak ng dating Pangulo. Maraming salamat, Katrina Domingo, na nag-ulat ng marami sa ICC ranking. Hi. Sa hindi lisensyadong baril sa Pagbansuran Quezon City, nakulasan ng pulisya na siya rin ang nakuhanan ng nakaw sa mga pamamaling drone na kasagrado robber sa Kalabing Barangay. Yan ang CCTV patrol. Pinagbilang Moira. Mga alas 3 ng madaling araw nang makuha ng CCTV ang pagdaan ng lalaki ito sa nakaparadang tuktok sa Barangay Bahalton, Quezon City, noong February 17. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang lalaki at sinipat ang loob ng sasakyan. Nang masigurong tuloy ang driver ng sasakyan ito, di pinatulugan ng lalaki sa case na may naman kaloob. Naging kasama siyang gamit at nagpapagod siya ng aso ng biktima kaya nagmamagaling ulit. Hindi naman sila biktima ang suspect dahil sila ay ng tricycle pagtawag sa Congressional Avenue. Pero nitong Sabado, Wait lang. ang suspect sa kasasagyan ng Oakland River ng pulisya sa barangay Tampasera. Naaktuhan ang suspect na naglilinis ng hindi dokumentadong may at mga bala. Nakakawag natin na same person ito na person of interest ng yung nagnakaw ng isang room sa isang vlogger. Ang mga suspect sa Pinoy. Ma-recover ang nasa higit 100,000 piso ng mga grains na naibenta ang mga ng suspect sa halagang 5,000 piso. Nangito ko na ang tawag ko sa pera. Lahat ko sa nagawa ko. Huwag ko sa baril eh. Dala ko po yun eh. Protection ko po para sa sarili ko.
Nakulong na ito ang ng suspect na Tayo na sabi ko, Teka lang. 7 na Teka lang. Kanina pa ikaw din Isa mo ang nakuhang bangkay habang dalawa pa ang naghahanap sa gumulong bahagi ng tibagong tambakan ng basura sa Rodriguez Rizal. Pinagulaan ng mga lokal na pamahalaan at operator ng landfill ang mga impormasyong nasa 50 ang bilang ng mga nakamunang mga ngalakal ng basura. Nagpapatrol, Dennis There. Nagpapahiga ang mga ngalakalang basura na si Alvin Muglagas ng hapon ng bumuo ang basura sa Santa Landfill na ito sa Rodriguez, Rizal. Narinig ko lang yung damo ng ramo. Tumaklaw rin na yan. Kinumpirma ng lokal at pamahalaan ng Rodriguez na isang bangkay ng babae ang nabuhay ng linggo ng gabi. Habang isang babae at isang lalaki na mga ngalakalang basura ang pinaghahanap pa rin. Pero sabi ng grupo ng kadamay, mas marami pa rito ang bilang ng mga nawawala base ano sa mga nakahanap ng impormasyon mula sa mga nakaligtas. May nakausap po kami survivor na ang binatawid niya doon sa pwesto nila, mahigit sila 10. Pero dalawa lang po sila ang na-rescue. Yung isa po nakausap din namin noong Sabado ng umaga, may isang bulldozer na nahulog na may nakasabit ng mga 20 na tao. Parehas na narito titulang Pili Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista at ng Greenleaf Solid Waste Management Incorporated ang kumpanyang namamahala sa sanitary landfill. Hindi mo nagsasabi na marami, hindi naman yun siguro regular na miyembro ng mga samahan. Kasi ang tingnan mo namin, yung mga leader, Oh my God. yun lang po talaga yun. Sinubukan ng DSP na kausapin ang pamilya ng mga biktima at mga nangangalakal sa lugar. Pero mahal sila ito ng pinagbigay ng pahayag sa takot na kanila mawala ang kabuhayan. Ayon sa pao ng investigasyon, nangyari pagbuho habang itinutulak ng 4 na bulldozer ang mga basura. Nung nagkaroon ng error sa operator, nagsasabay-sabay yung 4. Kaya siguro nabigatan, nag-trap ko siya nito nila. Kaya yung pakatrap ng bulldozer, doon sila nahulog. Siguro, ang pagkakamali lang is nakasabay. Nasobra ka ng bigat. Kasi ang bulldozer natin is nasa 25 tons ang isa. 3 bulldozer ang kasamang gumulo ng mga basura. Nakaligtas ang 3 operator dito. Pero hindi ang mga taong nangangalakal. Ang mga tapunan ang sinabi ang 6 hanggang 8 metro kapal ng basura. Pagkamat Biyernes na nangyari ang insidente, hinami ng kalakal o nasapa din ng mulento na alaman. May nag-report kasi sa 911 natin sa command center. Kung may nag-report na gano'n, tsaka na lang natin na pinalidig ngayon yung report. Kami naman is kakagustuhan din noong mga So many. pamilya ng mga na huwag mo na hong ipaalam. Kasi pagka naipaalam po sa is baka mawala na ho ng anak ko yung mga taong itutunan. Noong 2015, 3 rin ang natabunan sa pagbuo ng basura sa nasabing sanitary landfill. Panawagan ngayon ng alkalde sa PNR magkaroon ng malakibang investigasyon. Dapat hindi concentrated yung nagpo-compact, yung 4 na bulldozer sa isang area. Kasi just imagine the weight of a single bulldozer times 4. Napakabigat talaga. Kaya triggered itong truck ride na sinasabi. Sa pahayag ng DNR Environmental Management Bureau, sinabi ng siniwala sila ang mga self-investigator para sa ito ng lawak ng pagbuo. Ano, kakagutom na. Wait lang. Bigay ng detalyadong plano at ulat sa retrieval at rehabilitation activities. Then, dating ABS-CBN. Wait lang. Pinag-Senator Alciala sa kanyang bagong career high ranking na world number 31. Ito'y matapos siyang makapasok sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championships sa United Arab Emirates noong Linggo.
Nang rito, umabot sa number 40 sa Women's Tennis Association rankings. Hawak na niya ang number 47 na ranking bago ang Dubai tournament. Kabayan sa mga tinalo niya sa torneo si Rita number 8, Jasmine Paulini ng Italy, at inaasahan na sa Iyana sa Indian Wells sa California, na nakatakda sa March 4 hanggang Papuya, at sa Miami Open sa Florida, na magsisimula naman sa March 6. Sa pagkabalik ng CFO ng aking bumasako ng cellphone, hinuyan. Driver na umawat lang sa away ng mga katrabaho, sila. Good morning, may patikim sa detalye ng Batang Quiapo Final. Abangan ang mga nagpapagsalita sa pagbabalik ng TV Patron. One, two, three. Why did I start it? Ano? Yeah. Bye guys, and see you tomorrow.